Sa buhay na ito, Panginoon, alam namin, bawat araw, kabutihan mo, kaawaan mo, ang siyang susunod sa amin. At ang naisin mo, Panginoon, ay manatili kami sa iyong lugar, sa iyong sambahan. At hindi kami makalimot, Panginoon, sa buong buhay po namin. Naniniwala kami, O Diyos, na kami po ay patuloy na hinuhubog mo sa buhay na ito. Na ayaw mo, Panginoon, na kami ay maging gapi na natili sa hirap, kundi inaangat mo, pinapaboran mo, dinadala mo sa maraming tagumpay. Panginoon, walang nalilingid sa iyo sa buhay po namin. Kami ay open book sa iyo. Hayag na hayag kung sino kami sa iyong harapan. At anuman ang aming ginagawa sa iyong harapan, alam namin, Panginoon, batid mo ang lahat ng ito. Kaya kung kami nagkakamali, nagkakasala, wala ka naman ibang naisin kundi kami lumapit at humingi ng kapatawaran, magsisi. Ikumpisal, Panginoon, sa iyo ang lahat ng aming mga nagagawang mali. Kaya nga ngayong gabi, may mga bagay kami nagawa laban sa iyong kalooban. May nasabi kami, may naiisip kami, may nagagawa kami mga bagay na hindi mo gusto at kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. At inihiling namin ang makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus na luminis sa aming harapan, sa aming buhay. At sa gabing ito, patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang kapuspusan, kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na pangunahan kami, samahan kami. At patuloy naming talagang maranasan ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan. Dahil sa totoo lang, Panginoon, dakila ang iyong pagmamahal sa aming lahat. Kaya nga, Panginoon, nandito kami, mga puso namin ay patuloy namin binubuksan sa iyo. At ang iyong banal na Espiritu ay humihingi kami ng tulong para ipaunawa sa amin ang mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi. At hindi lang kami dapat natututo o nagkakaroon ng kaalaman, kundi nababago. Lord, we all wanted us na we don't just get information, but revelation that begins transformation because we do some action. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa pamamagitan ng iyong masaganang biyaya ay binibigay mo sa aming lahat. Kaya sakupin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tuloy kami nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyong gusto, sa aming mga buhay. Let your kingdom come and let your will be done. Malaya kang pumilos sa aming kalagitnaan. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang pagtitipong ito, ang aming midweek service sa bawat isang nandito, handa at willing na sumunod sa iyong mga pamamaraan. Alam namin, Panginoon, binabali mo ang mga tradisyonal na mga natututunan namin at binabago mo ito sa mga pamamaraang gusto mo para sa amin. Kaya andito kami, Panginoon, salamat dahil pinagkakatiwalaan mo kami ng mga kapahayagang ito. Let your word be established in each and everyone's life, and everyone, Lord God, ay makita talaga na lumalakad doon sa mga pamamaraan mo. Salamat, Panginoon, naniniwala kami sa pagkakataong ito. Alam kong binubuhos mo ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa aming lahat. At anumang mga bagay na merong issue sa buhay po namin, alam namin sinetel mo na ito. Kami po ay makakatanggap patuloy mula sa iyo ng mga milagro, ng mga himala,
ng mga provision, ng mga kagalingan, ng deliverance na galing sa iyo at restoration. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami ngayong gabing ito ay tagumpay na para sa aming lahat. Pinagpala mo ang aming pagsasama-sama at wala kaming ibang naisin, Panginoon, kundi dakilain, itaas at bigyan ka ng kaluwalhatian at karangalan. We bless you. We honor you tonight, God. It's all about you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, good evening to everyone. Before you sit down, just go around and shake somebody else's hand. Sige po, mustahin niyo po yung mga kasama po natin. Magandang gabi. Good evening po. Welcome to our midweek service. So, thank God you are here. Okay. So, kumusta po ang bawat isa? Are you blessed? Pinagpala po ba tayo? Pinagpala? Parang isa lang ang pinagpala dito. Are we blessed? Amen. So, welcome muna natin yung bisita natin. May kasama si Ate Baby. Sino po pa? Ano po? Sandra. Sandra, yan. Good evening po. Welcome po sa Life and Peace Believers Community. Yan. So, thank you po sa pagdalo. Siguro manatili ka nakatayo. Pag-pray ka namin. Unat natin ating kamay sa Kanya at may panalangin natin siya. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming bisita. Alam namin, Panginoon, na ang gabing ito ay may dahilan ka kung bakit mo siya dinala sa lugar na ito. At yun ay para maranasan kanya. At makita niya, Panginoon, ang buhay ay mahalaga dahil nagmamahal ka, Panginoon, sa buhay na ito. Ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy kang kumilos. Patuloy mo siyang kausapin at tulungan kung ano man ang kanyang gagawin. At makita niya, Panginoon, ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Pagpapala po, Panginoon, ang aming dinideklara sa kanyang buhay. At siyempre, kalusugan, kalakasan, katalinuhan, pag-iingat sa bawat araw na darating pa. Salamat, Panginoon, at tinakpan mo siya ng iyong makapangyarihang dugo at makakilala ka niya at magiging kaisa siya sa iyo. Purihin ka sa buhay niya po, Panginoon, sa kanyang pamilya, pinagpala mo na rin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay. Welcome po. Welcome. So, again, we are privileged po na mag-service kapag ganito at maluwag, no? Nag-strike nung Lunes ang mga sasakyan. Pero sabi ko, ba't nag-strike pero mayroon pa mga biyaheng iba? Yung mga malalaking sasakyan ba yun? Parang bus na maliit. Egypt ba yan? Yan, nagbibiyahe pa yun dyan nakikita ko. So, malapit na po ang ating anibersaryo. Kulang 1 buwan na lang. 3 taon na ang Life and Peace Believers Community. Hallelujah. Well,
Marami tayong mga paghahandang ginagawa at kung may mga napapansin kayo mga bago dito sa ating lugar ay we are still improving. We are still doing things para magmukha naman talagang maganda ang ating lugar, no? So, paalala lang po, ito po yung ibang mga activities pa para sa buwan na Oktubre. Sa Sabado ay Men's Fellowship sa umaga. So, inimbita ko po yung mga kalalakihan, paalalahanan po natin yung ating mga husbandry, yung ating mga kaibigan, kapitbahay, pwede nating bitbitin. Sa araw na ito, morning, 8 a.m. ang ating Men's Fellowship. And then sa hapon, yung mga young people po natin, mga youth, alas 4 ng hapon para sa Philos Youth Fellowship. Alas 4 po, yan. Makikita niyo po yung mga calendar natin. So, that will be happening on the 21st. Sabado na pong darating. And then, pagdating naman ng Lunes hanggang Miyerkules, next week, so meron po tayong prayer and fasting. Alas 7 din po ng gabi. Yung unang 2 araw, Lunes at Martes, ay ating online Google Meet. Okay, yung link po sineshare. Ngayon kung may kailangan ng link, paki-share din sa kanila. Okay, so alas 7 po ng gabi at pagdating ng Miyerkules naman, 25th ay dito naman po tayo. Okay, dito tayo para sa ating last night ng prayer and fasting. And then come October 28, wala po dyan, meron po tayong general cleaning. So nananawagan po tayo, ito po ay open sa lahat ng mga taga-simbahan na hindi lang nagsisimba, kundi nais sumamba sa Panginoon. Ito'y serbisyo sa Panginoon. Ito'y pagsamba sa Panginoon. So we encourage, if you are available on Saturday, October 28, ay meron pong general cleaning po. Itataktak natin itong itaas hanggang sa baba. So lilinisin po natin at i-decorate na natin yung ibang mga kailangang i-decorate sa October 28. Alas 9 ng umaga po. 9 in the morning. Okay? And I believe, pagkatapos po yata ng next na yan. October 29 ng susunod, siyempre linggo yan. Pagkatapos ng Sunday service will be the Young Adults Fellowship naman. So lahat po ng mga young adults, pwede po kayong, kaya ginawang linggo para wala ng uwian. Okay? Kasi pag ibang araw, maraming dahilan. So, October 29, 1 p.m. ang mga young adults, ang mga youngsters. And then, I think November 4, prior para sa ating anniversary Sunday on November 12, meron po tayong outreach Saturday. November 4 po yan. Para at least na po sa inyo, nakakalendar na. We'll just go out here and share the word, pray for people, invite people to come on our anniversary Sunday. Not just also on anniversary Sunday, but Sundays as well. At iba pa mga gawain. Okay, so yun po, yan po yung mga lineup of activities natin remaining this month of October. Okay, and we are also reminding na, tama ba to? Yung mga sa Kingdom Builders, yung mga magtitinda, sa KB Market, magpaalala at magpa-schedule kayo dahil limited slots lang po yun. Tapos, ano pa? Meron pa ba tayong nakalimutan? Wala na. Wala na. Okay, sige. Dako tayo sa series natin every Wednesday. This is a new series. This is the third Wednesday na ginaganap natin itong series na ito na bago. It's all about principles of God's kingdom. Okay? Nandito tayo sa series na ito for us to understand who we are
as citizens of heaven, as citizens of the kingdom of God. So, doon sa mga una nating pagtitipon sa dalawang nakalipas na Wednesdays, natunghayan natin na isa sa mga greatest enemy ng mankind ay yung sarili niya. Tama? Kumbaga, public enemy number 1 natin ang mga sarili natin. Hindi natin maintindihan bakit hindi tayo maka-adapt sa mga pamamaraan ng Diyos natin. So, kaya nga, dahil ang sangkatauhan ay ang kalaban ay ang sangkatauhan din, kumbaga, mankind against mankind, the self is always be the one na nagiging kabattle natin. So, somehow to make it look like we are winning our battle, mankind created religion. Okay? So, napag-uusapan natin dito na ang relihiyon po ay ginawa ng tao para somehow makakonekta sa Diyos. But it is a man-made thing. It is a man-made thing na hindi naman talaga nakaabot sa standard ng Panginoon. Just like in the olden times, di ba po ang mga tao gustong maabot ang kaluwalhatian ng Diyos, nagtayo ng tore. Ay, intindihan niyo po ba yan? Nung time na yung mga tao ay eager silang maranasan ng Diyos. So, ang ginawa nila, nagtayo sila ng pagkataas-taas na kumbaga, building o tore, thinking that they can reach God by doing that. Again, they made their efforts, gumawa sila ng kanilang gustong gawin, patong-patong sila ng mga, sige, pinagplanuhan naman yun eh. Ganun naman ang tao, pinagpaplanuhan eh. But, the efforts were actually a failure. Bakit? Alam ng Panginoon kung anong puso ng mga tao during that time. Alam ng Diyos bakit sila gumawa ng tore. All they wanted is that their way will be justified. Kumbaga, gusto ng tao ma-justify nila yung ginagawa nila para tanggapin ng Diyos. Hindi eh. Merong pamamaraan ng Panginoon. Kaya nga, His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa pag-iisip natin. At ang pamamaraan niya ay mas mataas sa pamamaraan natin. So ang tao gumagawa ng pamamaraan na hindi naman talagang makakaabot sa kalooban ng Panginoon. Gawa ng gawa. Kaya nga, nauso siyempre yung mga pagan practices and traditions. For us, para na rin tayong nagtatayo ng mga tore ng Babel na akala natin this will be pleasing unto God. So ang nangyari ay kada gawa ng tao ay hindi naman talaga nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba sabi nga nun, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, when we are still doing the things that we wanted to do on our own, not the things that God wants us to do, we are still falling short. Kaya nga, ayaw natin sa simbahan na lumabas tayo mga reliyoso, naging pagan practice na lang o kailangan ko magsimba ng linggo kasi obligasyon ko. Hindi yung pupunta ako ng linggo kasi mahal ko ang Diyos. So nagkakaroon tayo ng, kumbaga, panakip butas. Ang relihiyon ay panakip butas. And at the same time, religion causes separation and will always causes segregation. Diba? Spirit of religiosity, kapag tayo reliyoso, yan yung mapapansin natin kung meron tayong ganito. Ibig sabihin, we don't want to associate, we don't want to cooperate, we don't want to unite with somebody whom God has created just like you and me. Pag may spirit of religion, ibig sabihin,
Ako lang to. Wala kayo. So ibig sabihin, nakasentro ang buhay sa sarili. Kung ano ang pakikinabang ng sarili, yun yung pagiging reliyoso. Kaya nga ginagawa ng tao ang religion para somehow trying to justify what he's doing in the face of God. Ginagawa ko to, Lord, baka naman. Di ba? Para bang, may mga ganun, nakakarinig kayo ng ganon? Na, Panginoon, nagbigay ako sa kapwa ko, baka naman. Baka naman. Di ba? Nag-Bible study ako, marami ako napatanggap. Baka naman. Di ba? That is religiosity. When you do a thing for the Lord, it should be not man-pleaser, but God-pleasing, God being pleased. Diba? Yun ang sabi ng Colossians 3:17 and 23. Pag gumagawa ka buong puso para sa Kanya, hindi para magpapogi sa tao, kundi malugod ang Panginoon. Amen? So, we do things, kumbaga, minsan, you do things unaware, but you know you're doing it for the Lord. And people will notice it, but you know from your heart, you have done it unto God, for God. Okay? So, religion po ay somehow bumabasag po ng ating pagiging kaisang talaga sa Panginoon. So, yung pinag-uusapan po natin dito ay principles of God's kingdom. Kaya kasi nung time na create ang tao, ang ibinigay ng Diyos kingdom. Okay, kaharian. Para ano? Para mamuno. Para maging maayos. Kasi nung ang binigyan ng tao ay binigyan ng dominion, which means kingdom, ang tao ay maayos na nagpapalangkad sa mundo. Diba, napangalanan ng lahat ng mga hayop, lahat ng mga halaman may pangalan. So maayos. Pumasok ang kasalanan. Ang kasalanan, di ba si Eva tumanggap sa tukso ng ahas. At yung si Eva ay tinawag ang asawa, si Adan, at bumigay din doon sa inoffer ng demonyo ng ahas. So, doon, sa pamamagitan ng pangyayaring yon, yung dominion ay naalis sa buhay ng tao mula noon. Kaya nga, napaka-choosy na lang, selective na lang kung sino yung binibigyan ng kapangyarihan para maisakatuparan pa rin ang kaharian ng Panginoon, di ba? Andiyan yung mga great men of God. Abraham, Moses, Noah, yung mga yan. Mga binigyan ng pagkakataon, no? Sila David, sila Solomon, for us to understand kingdom of God is much better than the kingdom of the world, which is chaos. Which is not a beautiful thing. Beautiful outside, but ugly in the inside. Ang binabalik ng Panginoon yung magandang mga pangyayari at karanasan mula sa kaharian. So, ngayong gabi, bibigyan natin ng bigat o daan para maintindihan natin ano yung dapat natin binibigyan ng importansya, unang-una sa buhay po natin. So, principle of God's kingdom, but number 1 pa rin ito. No? Hindi ko napalitan. This is number 2. Number 2, this is kasi last week is lost mandate . So ngayon ay understanding priority. Dapat maintindihan natin kung ano yung mga prioridad natin as kingdom citizens. Okay, alam natin itong talatang ito. Yan. Alam po natin yan. Quote na quote ito kahit saan. Kahit anong reliyon, kino-quote ito. Tignan niyo po, sabi nga, but
Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Okay? Sabi sa Matthew 6:33, at alam kong madalas ito nako-quote, marami tayong nakikita nakapost yan. 6:33 ng Matthew, but seek first the kingdom of God. So, dito pa lang, sa talatang ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng dapat ang una sa lahat ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Kasi nabubuhay tayo na gusto lang palagi natin yung mga additionals. Tama? So minsan nawawala yung unang mga salita dito. Ang gusto lang, and all these things shall be added. Diba? Pero buuin natin ang talata. Sabing ganon, but, pag sinabing but, ibig sabihin, kumbaga, eto dapat. But, hindi yan puwet, ha? Dapat. Hindi. Ang but ay ibig sabihin, this is the turning of all stories. Kapag sinabing but, ibig sabihin, kung hindi maganda yung nangyayari, pag but, ibig sabihin, this is the twist that will take place. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Okay, so, ito yung mga gusto kong makita natin. Sabi nga noon, next slide, when the kingdom became our priority, tingnan niyo po, its impact became a reality. Pag ang kaharian ang naging prioridad natin, ang dating nito ay magiging realidad. So kasi alam natin, in the kingdom is full of supernatural things. So if we wanted supernatural become natural in us, then we need to learn to prioritize the kingdom of God. And if not, ibig sabihin, we don't see it in reality. We don't experience it in reality. Gusto nating maranasan ang kaharian ng Diyos sa ating mga buhay, pero hindi natin siya binibigyan ng prioridad. So sabi ng Panginoon dito, ang kailangan, ang kingdom, maging prioridad ng bawat isa para yung dating nito ay talagang maging totoo sa ating lahat. Pangalawa, the greatest secret to living effectively on earth is understanding the principle and power of priorities. Okay? Para maging epektibo tayo ng mga mananampalataya, we need to understand, okay? We need to understand, dapat nakakaalam po tayo yung mga prinsipyo at kapangyarihan ng inuuna natin, yung mga inuuna natin. 'Di ba? Kung ano yung inuna natin, siya yung nangyayari sa buong yung mga susunod. Okay? So sabi nga, life was designed to be what? Simple. Not complicated. And the key to simplifying life is what? Prioritization. Kung nauna ang dapat mauna, hindi magiging komplikado ang buhay na ito. Amen? Imagine kung si Jesus ang first and foremost. Siya yung alpha palagi. Siya yung beginning palagi. Our life will never be complicated. There will be threats, may mga banta para maging komplikado yung buhay. But we know when the Lord is in the midst of everything, He is first in our life, then we will not have that kind of complicated life. Hindi natin may experience yung complicated life. So prioritization ang kailangan natin. So ano ba yung definition ng priority? Sa next slide. Sabi nga nun, priority is defined as the principal thing. Parang wisdom, ano? Wisdom is the principal thing. So, the Bible is telling us prioritization is the principal thing. So, ibig sabihin,
Dapat siya yung pinaka-significant sa atin. Dapat alam natin kung ano ang dapat nating unahin. It is the principal thing. Next is that putting first things first. Okay, putting first things first. Ano ba dapat ang una? Alam nyo, kaya magulo ang buhay natin. Hindi natin alam kung anong unahin natin. Unahin ko bang mag-CR? Unahin ko bang magsipilyo? O unahin ko munang tumawag sa Diyos ko pagkagising ko? Putting first things first. And then, another one, establishing the most important thing. We are establishing the most important thing. Ano ba yung pinakamahalagang bagay na dapat nating inuuna? Another one is the primary focus. Sa buhay po natin, alam natin dapat meron tayong primary focus. Hindi kung ano-anong focus natin. Hindi tayo mga kabayo na kapag walang tapao kung ano-ano ang gustong takbuhan at saan-saan. So we need to have primary focus, that is priority. Another one, placing in order of importance. So alam natin kung ano yung order ng pagiging, kung ano yung mahalaga. So we know how to place in order yung mga mahalagang bagay. Another one, placing highest value and worth upon. So pag sinabing placing highest value and worth upon, alam natin kung ano yung pinakamahalaga at kumbaga, parehas naman may value, worth and value, parehas na yun. Diba? So alam natin yung magiging kapakinabangan sa atin. And then, the last one, priority is first among all others. So he's not the second thing, he's not the third thing, or worse is he's not the last thing. Priority is the first among all others. Pag sinabing siya muna, siya lang muna. Wala nang iba. Amen? Next, bibigyan ko kayo ng mga facts. Ito yung mga bagay na nais kong makuha natin. Out of the verse na ating binasa, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us, shall be added unto us. Ito yung mga facts. Tingnan niyo po, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. It is life with the wrong priorities. Bakit ba tayo nabubuhay? Para unahin siya, and then things will just fall on our favor. So, hindi yung kamatayan kundi yung buhay na walang dahilan, walang layunin. Halabira, suntok sa buwan. Alam niyo po ba yung mga salitang yon? Halabira lang. Kung ano lang, whatever may be, que sera, whatever may be, will be. So, that is the greatest tragedy in life. And then another one, life's greatest challenge is in knowing what to do. Ang pinaka-challenging sa buhay ay yung anong dapat nating gawin. Katulad yan, may pinagdadaanan tayo, anong dapat nating gawin? Meron tayong problema, anong dapat nating gawin? May nararamdaman tayo, anong dapat nating gawin? May issue sa buhay, anong dapat nating gawin? That is a challenge for us. And God is exposing us to just come back to Him and make Him first. And the rest is favor and overcoming. So that is a challenge to us. Another one, the greatest mistake in life, tingnan niyo po, is to be busy but not effective. Yan yung jack of all trades, master of none. Gawa ka ng gawa, hindi mo naman talaga natatapos yung ginagawa mo. Yung busy ka, pero wala kang nakikitang bunga sa pinagpapaguran mo. Sana man lang yung business mo ay merong yield din sa'yo. So, that is another mistake in life. We are busy but not effective. Another one, next slide, life's greatest failure is to be successful in the wrong assignment.
Kasi pwedeng maganda ang kinalabasan ng ginagawa mo, pero mali yung kinaglalagyan mo. 'Di ba? Marami kasi na ito nung influx ng panahon namin pagka-graduate ng high school, panahon namin, an influx ng mga pupunta ng Japan. No, magkakasunod yan may Japan, may Brunei, kaya nga may Japayuki tsaka Brunei-yuki. Naintindihan niyo po yung mga panahon na yon. Tapos, prior to that, are yung Saudi influx, di ba? Pwede namang you can be successful in what you are doing. And I've seen this to many families. They are successful. They have their own house, their own car, but all these things will deteriorate in time. Tama? Pero hindi natagpuan ang dapat na unang ginagampanan, ang obligasyon sa Panginoon. So lahat ng mga bagay na nakamtan sa panahon ng tagsagana, dahil nandoon, nagtatrabaho, maraming dinadalang pera pabalik. Pero pagbalik, wala na. Kasi nga, walang sustainability dahil nasa wrong assignment. Hindi hinanap yung lugar. Pasalamat tayo doon sa mga taong nandoon sa ibang bansa, natagpuan nila ang Panginoon. At nakita nila yung tagumpay ngayon. Nakita ko yun, sabi ko ganun, yung mga nag-abroad doon, tapos hindi nakakilala sa Panginoon, bumalik dito, nabaliwala. Yung mga nakakilala sa Panginoon, dire-diretso lang. Sustain the Lord. Kasi, natagpuan nila yung talagang assignment nila. Pero yung nga, may mga taong hindi alam talaga kung ano ang uunahin. Uunahin kong yumaman. Kasi pag mayaman na ako, makakabili na ako ng lahat. Parang sa simbahan din yan Kailangan may pera muna ako para makasabay ako sa mga giving. Unahin mo muna ang Panginoon, saliksikin mo muna ang Diyos, gumawa ka ng mga bagay na tama. At ang Diyos naman, sabi nga nun, He is not a forgetful God. Amen? Hindi siya nakakalimot. Alam niya kung anong ginagawa mong pagtatrabaho, yung labor of love mo para sa Kanya. And God, He will reward. He is a rewarder of those who diligently seek Him, di ba? So, we need to understand, hindi lahat ng success ay success talaga. Sabi nga ng success in life is measured by effective use of one's time. Ginamit mo ba ng tama ang oras mo? Anong ginagawa mo sa bawat araw na buhay tayo sa mundo? Mga mamaya, yung mga oras nasasayang, lalo na ngayon, ang daming pinagkakaabalahan, ang daming pinapalabas sa TikTok, maraming nakikita sa Facebook, ang haba ng ang daming pwedeng panoorin sa YouTube. Di ba, no? Kaya nauso yung movie marathon, yung MoMA, kasi ang Netflix murang-mura. Ang daming magagandang movie. Ano ba ang goal natin? Mapanood natin lahat ng magagandang movie or umupo tayo sa paanan ng Panginoon? Ang daming Marta. So busy in life but not using the time wisely. So what is our priority? Okay? So marami pa po ito. Tingnan niyo po. Next. Marami po itong mga facts na ito. Sabi nga nun, time is the true measure of life. Next slide. Ay mag-move. Time is the true measure of life. Okay? Kasi kung paano mo in-spend yung time mo, yun talaga yung sukatan ng buhay mo. Kasi pwedeng nabubuhay ka ng 50 anyos ka na, pero parang delayed ka. Alam nyo ba yung kung kailan ka sumikwenta, saka ka nagbabalik bata.
Nagkukulik ka ng mga comics. Ano ba yung mga ganon? Parang hindi mo siya nagamit ng maayos. Kaya nga, time is the currency of life. Paano mo ini-spend yung time mo? Sa bawat araw, meron kaming ginagawa noon na, sige nga, i-breakdown nyo kung anong ginagawa nyo sa isang araw. If we are waking up 6 in the morning, what is the thing that you are doing na? Anong ginagawa mo na? Tapos, gantong oras, anong ginagawa ko na rin? 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. Di ba meron tayong mga nabibiling mga, tawag dito, calendar of activities na may mga oras-oras na. So, ano yung mga oras, sa mga oras na yun, ano yung ginagawa mo? So, it is the currency of life. Time is the currency of life. And always be aware that everything and everyone around you is vying for your time. Lahat ng mga nangyayari sa paligid natin at yung mga kasama natin, umaagaw ng oras natin. Okay? So, ano ba ang, kumbaga, ang timbangan natin? Kaya nga, timbangan, baka mamaya tinimbang ka, ngunit kulang, no? Ibig sabihin, yung buhay po ba natin, ano yung mas matimbang sa mga oras natin? Alam mo, ang Panginoon, alam natin, He is a jealous God. Seloso ang Diyos. Kasi sabi niya, you should not have any other gods than me. Pwede naman tayong gumagawa ng mga bagay, but we are still mindful of our God and we are calling unto God and asking God for help. Pwede tayong negosyante, pwede tayong empleyado, pwede tayong estudyante, pwede tayong sa bahay lang, pwede tayong kung saan-saan na kung alam natin kung sino ang prioridad natin. Because all these things around us and everything and everyone is trying to gain our time or to get our time. Okay? So, next slide tayo. Sabi nga nun, your time is important because your time is your life. Totoo po yan. Mahalaga po ang oras dahil ang buhay po natin ang oras po natin ay buhay natin. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung buhay nito, di ba? Pero alam natin dapat gamitin yung oras natin habang tayo nabubuhay. The key to effective use of your time is establishing correct priorities. So first things first. Pag correct tama po yung mga prioridad po natin, doon po nagiging established tayo. Para hindi tayo full of regrets. Alam niyo po ba yung buhay na full of regrets? Kasi hindi ko nagawa ito. Kasi hindi ko na-accomplish ito. But if God is with us, then we can actually accomplish a lot of things and we will just be amazed whatever is need to be accomplished na hindi naman kabahagi doon sa mga checklist natin, na-accomplish pa rin natin. Above and beyond palaging kumilos ang Panginoon eh. Amen? Above and beyond siya. Pag pinangungunahan niya tayo, above and beyond yung dapat nating expectin mula sa kanyang pagkilos sa atin. Next slide. When your priorities are correct, you preserve and protect your life. So when our priorities are correct, we preserve and protect this life. Hindi po tayo nakakapagsayang ng ating mga buhay, kundi napipreserba po natin ito. Napoproteksyonan natin. Kaya nga, ako, ewan ko, pero siguro, tama yan, napapansin din ng asawa ko, parang maikli yung PC ko kapag parang sa tingin ko nasasayang na yung oras ko. Ewan ko sa inyo pag ganun. Napapansin ng asawa ko, minsan, hindi naman ako biglang, may mga action ba ako at salita na para bang dismayado ka kasi yung oras ko na uubos. I should have done something better, not just doing this. If you can just demand the right timings in our life, then you know
what will be accomplished. So we need to learn to correct our priorities because it will protect us and it will preserve us. Sabi nga ng correct priority is the principle of progress. Prinsipyo po ng progress yan. Kasi kung yung ginagawa mo noon, ginagawa mo pa rin ngayon, wala kang progress. Di ba? Somehow, when we correct our priorities, may pag-angat yan. Because when you establish your priority according to your purpose and goals, then your progress is guaranteed. May nangyayari talaga. Yung ikaw na dati ay hindi na ngayon. Ibang-iba na. So, correct priority protects your time. Correct priority protects your time. Another one, when you set the right priorities, then you use your time for intentional purposes. Your time is not abused or wasted. Kapag sineset natin yung mga priority natin na tama, so intentional yung mga layunin natin. Ibig sabihin, ayaw natin maabuse yung oras natin. Ayaw nating masayang yung mga oras natin. So, we know that tayo nakaka-determine ng mga oras natin eh. Kasi pare-parehas naman tayong binigyan ng Panginoon ng 24 oras. Pero iba-iba yung ating mga tawag dito, pagbabahagi, yung strategy natin, or iba-iba kasi not everybody is the same eh. We cannot say kung ano yung ginagawa niya ay magagawa ko rin. Iba-iba po tayo. At talagang very unique tayo kasi may kanya-kanya tayong timeline. Ibig sabihin, kung anong dapat mauna, yan ang dapat mauna. Kung binigyan ka ng Panginoon sa araw na ito ng ganitong mga prioridad na dapat mong asikasuhin at tapusin, gawin mo. Dahil pag hindi nagawa, bigat sa kalooban. Okay? Pagsisisi talaga ang kalalabasan. So, correct priority protects your energy. Pag tama ang prioridad, hindi ka pagod na pagod. Hindi tayo haggard looking. Balik mo doon. Sa nauna. So, it protects our energy. Hindi tayo banat ng banat tapos pagod na pagod. And then, if our priority is correct, it protects our talents and gifts. Hindi po wasted din yung talents and gifts natin. Kumbaga, nakikita natin, it's just increasing. Yung talent na meron tayo, parang yung sa parable of the talents, binigyan ng 5, 2, 1, yung binigay sa atin, nakikita natin, it multiplies. Kasi alam natin yung prioridad natin eh. Yung giftings natin, hindi po siya nauunsyami, nagagamit natin na maayos. Di ba maraming Kristiyano may gift eh. Pero ang problema, hindi alam i-prioritize kung ano dapat i-prioritize. Kaya yung gift, naburo. And I'm still being reminded, sabi ko, totoo pala ito, no? Binibigyan ka ng Panginoon ng regalo ng Panginoon. Eh, di ba, sabi sa Bible, sa Corinthians, desire the perfect gift. Kasi may mga gift of healing, gift of prophecy, helps, ministry of helps. Di ba? Giftings yan eh. Meron kang gift of healing. You know that you have the gift of healing. And God has gifted you with that. You know that when you pray for somebody will be healed. But you don't know how to prioritize God in your life. Then, that gift will not be in effect anymore. That gift will be gone. Because it's not best for you anymore. Kaya nga ginagamit yan eh. If we are praying for somebody and you have the gift of healing, pray and pray. Just release healing. Just release healing because God will do something. So, we need to really learn how to correct our priorities. Our talents and gifts are protected. And then, another one, correct priority protects your decisions. Yung mga decision natin. So, hindi kagad tayo nauhulog sa mga bad decisions, but good decisions. Wise decisions.
Okay? Correct priority protects your discipline. So pag tama ang ating prioridad, then yung disiplina natin maayos. Hindi tayo sabog. Kumbaga, alam natin ilagay ang ating mga sarili sa tamang kalalagyan kasi disiplinado. Correct priority simplifies your life. Hindi, again, kanina sabi nga, it simplifies our life, it is not complicated. Kaya nga, alam niyo, maraming Kristiyano nakakalungkot, bigat na bigat. Na akala mo, bit-bit ang mundo. Parang si Atlas lang, pasan ko ang buong daigdig, Sharon Cuneta ba yun? Di ba? Bit-bit mo ang lahat. Alam mo naman, yung kanta ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Naisingit pa rin, Hindi, sa totoo lang kasi, binibit-bit natin ang lahat, pero alam natin nasa atin ang lahat. Pag nasa atin ang Panginoon, alam natin nasa atin ang lahat eh. Hindi, totoo lang, di ba? Minsan, nagiging komplikado kasi ang buhay kasi we don't know how to prioritize things. Bakit ang tao nalulubog sa problema? Bakit? Sa totoo lang, kasi hindi ka nagpa-prioritize talaga sa kanya eh. Wala siya sa equation. Para bang last resort na siya. Kaya nga, yung bilib na bilib ka pag sinasabi mo ang lakas ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, grabe kang kumbaga magpalaki ng pagkakilala sa Panginoon, pero pag ikaw yun na nag-iisa, ano problema ko? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Papakamatay na lang ako. Di ba? Pero Kristiyano to, ha? Kaya nga, hindi rin hindi rin safe sa mga Kristiyano yung alam mo lang na Kristiyano ka, alam mo lang may Diyos ka, dapat nararanasan mo rin ang Diyos mo at dapat inuuna mo siya palagi. Kaya bitin ang buhay. Kasi bitin ka rin tumawag sa Panginoon. It simplifies our life. God doesn't want us to complicate things in life. Kaya sabi nga, sa term ng mga sa kalsada, simple mathematics, you cannot solve. 1 plus 1 equals 2, but 1 plus 1 equals 3 ka. Kasi nga, minagnify mo na yung yung nangyayari sa iyo. Hindi mo alam tawagan kung sino ang dapat mong tawagan, pagkatiwalaan ang dapat mong pagkatiwalaan. Kaya problemado talaga. Doon nawawala yung essence ng Matthew 6:33. Kasi bakit ibinigay itong salita nito? Kasi bumabasahin natin yung prior doon sa mga talatang yan. Ayaw kasi niyang mag-alala tayo eh. Ang buhay pupunuin ng alalahanin. Tama? Pero ang sabi ng Panginoon, unahin mo nga kaya ako. Yung mga katuwiran ko, lakaran mo, gawin mo. At ang mga bagay na ito, hindi mo na intindihin. Idadagdag ko sa ito. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na hindi naman komplikado ang buhay. Gusto niya nga maayos tayo palagi. So another one, next slide. Incorrect priorities in your life will cause you to invest in less valuable, engage in ineffective activity, and abuse your gifts and talents. Pag hindi tayo maayos magprioridad sa buhay, ang mga buhay po natin ay, kumbaga, nawawalan tayo kasi ang na-invest natin less valuable. Pag less valuable, nakakasisi, di ba? Pag mura, madaling masira. Dapat matuto na tayo dito. Hindi, ewan ko, pero ang revelation sa akin ito, pag bibili ako ng bagay, hindi ako bibili ng mumors. Alam niyo yung mumors? Mumurahin.
Kaya, okay sana, no, na ang nagse-sale ay Lacoste. No, Lacoste, bumili ka. Polo shirt sale. Alam mo naman ang quality. Hindi siya mumurs pa rin kahit na naka-sale yan. Talagang presyuhan pa rin yan. Yung Arrow. Naghahanap ako ng sale. Sabi ko ganun, sana naman may worth 700 na polo. Hindi. Pag nakakita ka ng binibentang Arrow na sale, nasa 1.8, 1.9, sale na yun, ha? Pero kita mo naman ng kwalidad, pang matagalan. Yung katawan mo, nag-iba na ang size, siya ganun pa rin. Yung Levi's, bakit ang mahal-mahal kahit nagsisale? Di ba? Because when we don't know how to correct our priorities, yung nga, nagsesettle tayo for second best. Kasi we don't know how to prioritize God, who will always gives us the best. Okay? So we engage in an effective activity. Gawa tayo ng gawa na wala naman nangyayari, ngawalan tayo pagkatapos, na-abuse natin yung mga gifts and talents. And then, ultimately, it will cause you to forfeit purpose, which results in failure. So nawala na yung layunin natin, bakit tayo nag-exist. Wala na. As in talagang, ano na tayo, estranghero na tayo sa buhay. Kaya halabira na lang tayo. Ang gusto ng Panginoon, alam natin kung anong dapat natin gawin. Pero dapat alam natin kung sino unahin natin. So dito, may papakita ako sa inyong mga obvious needs natin. Okay? Next slide. Ito yung kay Abraham Maslow o Maslow's hierarchy of needs. So ito yung somehow, ito yung pursuit ng maraming tao. Lahat, halos. Water, food, clothes, housing, protection, security, preservation, self-actualization, and significance. So lahat itong mga bagay na ito, kung titingnan natin itong mga bagay itong hierarchy of needs, lahat naman ito, kumbaga, reasonable, justifiable, kailangan po natin. Tama? Kailangan natin tubig, kailangan natin kumain, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng bahay, kailangan natin maproteksyonan, kailangan natin ng seguridad, tayo ma-preserve, kailangan natin ng self-actualization. Ibig sabihin, alam natin kung sino tayo at yung pagiging importante natin sa buhay. Somehow, ayaw nating mawala or somehow, ayaw natin masira ang ating buhay o yung pangalan natin. But ang nangyayari is that with this hierarchy of needs, nako-compromise natin yung prioridad natin. Kaya nga, na-create ang religion, which is very bad for us. Dahil somehow, the promise of religion is to provide the immediate needs. Diba? Maraming religious organizations are doing such thing. And I'm not saying it's bad. Pero, ang nangyayari is that ang nakikita ng tao, kaya kailangan nila ng relihiyon kasi mamimit itong mga bagay na ito. Okay, next slide. One common denominator of all religions is the effort. Tingnan niyo po. Is the effort to please or appease some deity in order to secure basic needs such as a good harvest, favorable weather, protection from enemies, etc. So gusto ng mga relihiyosong tao ay malugod or masiyahan tayo para ma-secure yung mga basic needs natin. And another factor is that all religions have in common is that their primary focus is on the needs of the worshiper. So, gusto nilang mga reliyon, meron mga sasamba sa kanila. Di ba nga, kaya nga, ito yung ito yung most organized organization in the world, religion.
Kasi gusto nila ng mga worshipers eh. Hindi worshipers ng God, worshipers ng kanilang organisasyon. Kaya dumami ang relihiyon. Kaya dapat natin maintindihan, ang nangyayari, ang napapriority yung religion, yung religious obligation. Kaya nga, marami rin nag-i-invest, di ba? Naging ano yan business entity na rin ang religion eh. Kaya na-involved na rin sila sa mga, nagkakaroon sila ng mga orphanage, meron silang mga fundings na ito. Kaya nga tayo, nagbubukas tayo ng account natin sa bangko, maraming requirement kasi ginagamit ngayon ang mga religious organization para pagdaanan ng mga terrorist funding. Nangyayari sa Israel at sa Syria at yung mga kumakalaban, alam natin na it is because of the organized religion. Kaya nga, the kingdom is being attacked. It is because people did not stand up of knowing what is their priority. Kaya napakalaki ng ating setback kung hindi natin alam ang dapat nating unahin sa buhay na ito. Kaya sa simbahan, dapat talaga somehow nababasag itong religious spirit eh. Kaya nakakalungkot, hindi natin makukuha ang lahat, magagalit pa sa atin dito. Kasi pastor, bakit ganyan? Bakit ganito ang mga dinadala natin ang lahat sa Panginoon? Pero ang Panginoon hindi naman welcome, gusto pa rin yung sariling pamamaraan. Relihiyon talaga eh. Alam niyo ba yung pa-check lang attendance? Kabahagi ako sa Life and Peace Believers Community. Pagdating sa labas kung ano-ano pinagagagawa. Diba? Ay sino nasisira? Ang Panginoon. Hindi alam kung sino ipaprioritize sa buhay. So next slide, sabi nga nun, ang priority sa religious prayers and petitions is what? Personal needs. Ito ang common sa mga religion. They all wanted to pray for personal needs. But it's not bad, okay, to come to the Lord in praying for our personal needs. Pero alam niyo po ba, ang pagpe-praise sa Panginoon ay puro pasasalamat, saka na lang yung hingi. Uling-huli yung hingi, pulos pasasalamat. Di ba ang panalangin, ang mostly laman ng panalangin natin is all petitions, petitions, petitions. Wala na yung praising, adoration, yung reverence. Tayo na lang ang mag-weigh nito sa mga panalangin natin. Mas marami ba yung hingi natin o mas marami ang pasasalamat natin? If we are people of the kingdom, we are supposed to be people who are always grateful. Pasasalamat kasi alam mo kung anong mangyayari kapag inuna mo siya. Salamat Panginoon kasi alam kong magiging magandang resulta ng aking transaksyon. Alam kong magiging maganda ng negosyo ko. Alam kong magiging maganda ng grado ko. Lahat. Alam kasi natin na pag siyang inuuna, ang panalangin ay kakaiba. Puro pasasalamat. Hindi paghingi kasi alam niya na kasi kung anong hingin natin eh. Hindi pa man natin binabanggit, alam niya na eh. Kaya dapat sinasabi natin, salamat Panginoon kasi alam mo yung nasa puso ko. Hindi lingid sa iyo kung ano man yung dinidesire ng pusong ito kasi ikaw rin ang nagbibigay ng desire sa akin. Amen? So, sabi nga nun, human needs, ito yung nangyayari, human needs drive religion. Pag may pangangailangan ka, religion. Kaya nga,
ah, again, religion separates and segregate, di ba? Kaya nangyayari, problema mo yan, problema ko to. Pero pag walang relihiyon, inuuna mo ang Panginoon, ay, sasamahan kita sa problema mo, tutulungan kita. Nagkakaisa, hindi nagkakabahabahagi, kundi nais lang iangat ang buhay ng, kasi sa kaharian ng Panginoon, lahat pinagpala eh. Amen? Walang nawa sa kaharian ng Panginoon. But we just need to know our priorities. The last is this, Matthew 6. Yan yung sinasabi ko kanina. Nais kong maintindihan natin bakit ibinigay ng Panginoon yung 33, yung 6:33. Kasi nga, ang tao, pulos pag-aalala. At dahil sa pag-aalala, iba-iba ang ginagawa. At hindi inuuna ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Kaya sabi ng Matthew 6:25-27, therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? Imagine when Jesus had spoken these words to his disciples, sabi niya, huwag nga kayong mag-alala. Diba yung Abraham Maslow, hierarchy of needs, lahat yun kailangan. Kailangan na meron eh. Pero sabi ng Panginoon dito, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink. Lahat yun nando doon sa Maslow's hierarchy of needs eh. Your body, what you will put on. Alam nyo ba, ang buhay ay higit pa dito? Kasi nga, ang tao hindi na i-discover talaga yung totoong buhay eh. Ang totoong buhay nasa life and peace. Ganun. Seryoso kayo masyado. Hindi mo. But sabi nga nun, is not life more than food and body more than clothing? And then sabi nga nun, tignan niyo yung mga ibon. Tignan niyo yun, hindi naman nagtatanim, hindi naman umaani yun, hindi naman nag-store ng pagkain yun. Pero napaka-buti ng ating Ama na pinakakain sila. Di ba mas mahalaga kayo doon? Kaya nga sabi nga nun, sino sa inyo na sa inyong mga pag-alala nakakapagdagdag sa buhay niya? So we just need to know and understand priority. Who is the top of the top, the first of the first? Is God on top of everything? Siya ba ang una sa lahat? O baka siya na yung huli? Na parang mga pulis sa pelikula. Pagtapos nang napatay na yung mga kontrabida, dumadating ang pulis. Para mangolekta ng mga patay. Hindi po. Ang nais ng Panginoon, matutunan nating saliksikin muna siya sa buhay na ito. Ang kaharian niya, dinisenyo niya ito para maging maganda eh. Life in the kingdom is such a beautiful life. Not an ugly life. Not a defeated life. Not a life filled with sorrows or failures or regrets. That is not the kingdom's life. The kingdom of God is designed for you and for me to enjoy life while we are still on earth. But the condition is that understand
priority. Seek first. Dapat yun ang tumatatak sa atin. Unahin mo na siya. Unahin mo na yung gusto niya, yung pamamaraan niya. Dahil ang araw matatapos, kapag siya inauna, maraming dagdag si Lord. So again, encourage you church, sa panahon ngayon, dapat talagang namumuhay tayo bilang citizens of the kingdom of God, not just citizens of the Philippines, but we are citizens of the kingdom of God. And what I'm sharing with everyone here is that matwist yung ating mga prioritizing. Who He is to us. Is He the most important one? Is He the most, kumbaga, the primary focus of our life? Why we do what we do? Bakit natin ginagawa ang ginagawa natin? Ito ba'y para lang sa atin o para sa Kanya? Kaya nga, sa ang prinsipyo ng kaharian, somehow komplikado. Sinasabi niya, kapag ikay nag-iipon ng kayamanan mo dito sa lupa, masisira lang lahat eh. Pero pag nag-iipon ka ng kayamanan doon sa langit, walang nasisira. Ang ganda ng dadatnan mo doon sa langit. Kaya nga, mga kapatid, somehow, habang ine-explore natin itong mga katuroang ito, I hope we can really embrace being citizens of the kingdom of God. And we know our priority. Alam natin kung sinong iunahin natin. No? Alam ko, meron tayong mga routine sa bawat araw. Pero balik natin ating mga sarili na inuuna siya. Amen? Tayo po tayong lahat. Make Him first. Thank you, Lord. Meron po ba kayo nakuha, mga kapatid? So let's honor the Lord first with our giving. Pag nakakarinig tayo ng mga gantong mensahe, anong dating sa atin? May kurot ba? Or okay lang? Or sinasampal tayo? Gumising ka. Wala ka sa prioridad na tama. Minsan, ako, habang inaaral ko mga bagay nito, sabi ko, Panginoon, ako rin mismo, help me to learn to prioritize you. Your ways, not my ways. Your thoughts, not my thoughts. Let me just be surrendered, yielded, committed, dedicated, and just so willing to be with you the rest of the day and the rest of my life. Kasi that counts the most eh. Siya yung una at wala siyang kaagaw doon. Trono niya yon. Sa mga buhay po natin dapat walang aagaw nung una palagi. Kaya ngayong prinsipyo ng tithing, di ba? Pag nakuha mo yung sweldo mo, una dapat inaalis mo na kagad yung sa kanya, yung bahagi niya. Yun yung first things first. So, ganon si Lord. Ayaw nang meron siyang katunggali sa buhay. Kapag may katunggali siya sa buhay natin, alam naman natin kung anong kahinat na ng buhay na ito. Hindi po ito paangat. Pwede siyang pumapalo para siyang heartbeat. Para ba yung pulse rate ba? Mapalong ganun. Pag inuuna natin siya, maganda ang palo. Pero kapag wala siya, ang pangit din ng palo, pababa. Ang pangit ng pababang palo. So, encourage si church na let's just really
make Him our priority. His kingdom and His righteousness. And with that, ma-arrest po natin yung downslide ng buhay po natin. Ma-arrest po talaga natin yan. Makikita natin, it's just going up and going up. It is just making progress because we are making Him our priority. Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Muli, dakilang Ama, maraming salamat po sa mga bagay na iyo pong muling pinahayag sa aming lahat. Salamat, Panginoon, kasi alam namin these are all corrections from you. At alam namin kapag kinokorek mo kami, tinatama mo kami, mahal mo po kami. Ayaw mo, Panginoon, na ang kalabasan ng buhay namin ay kabiguan, pagkatalo, pulo ng pagsisisi, at magulo. Ang naisin mo, O Diyos, ay paangat ang buhay. May mga dagdag sa buhay. At kitang-kita sa buhay po namin ang tagumpay. Lahat ng pagdadaanan naman namin may solusyon. Basta ikaw lang ang uunahin sa buhay na ito. Hindi komplikado ang ginawa mong buhay para sa amin. Napakasimple at napakaganda. Kaya nandito, Panginoon, kami. Salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita sa amin. Yang Matthew 6:33, Panginoon, ay patuloy na paalala sa aming lahat na hindi lang kami nakakaalam ng mga talatang ito sa iyong mga salita, kundi nangyayaring tunay ito sa aming mga buhay. Alam namin ang aming mga prioridad. That we seek you first, the kingdom, your kingdom, and your righteousness. And we are not mindful of what will be added, but because we know, Lord God, automatic naman na kapag ikaw ay inuna namin, ang mga bagay-bagay ay maidadagdag sa amin. Gantimpala naman, Panginoon, ang kapalit ng pag ikaw ay nangunguna sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam namin ayaw mo na kami ay alipin ng pag-aalala. Ayaw mo na kami kainin ng maraming alalahanin sa buhay. Nais mo kami makalaya dito. Dahil alam namin sa piling mo at nauuna ka sa amin, lahat ng mga bagay na kailangan pa po namin ay iyo pong ibibigay sa amin. Kaya ngayong gabi, tulungan mo kami na ayusin namin ang aming mga priorities. At siyempre, ikaw dapat ang pinakatap sa lahat ng mga ito. And God, I know the enemy will never be happy. And he will try to distract us. He will try to pull us away from you. And he will try to distract us and make chaos sa buhay po namin. But we will be intentional, Lord, to always just come to you first and foremost. Ikaw muna. Ikaw muna. Sa mga gagawin, ikaw muna. Sa lahat ng aming iisipin, ikaw muna. Sa lahat ng aming sasabihin, ikaw muna. Lord, punuin mo ang aming mga labi, ang aming pag-iisip, lahat ng aming gagawin ng ikaw, O Diyos. Tinataas, tinatanghal ka, at siyempre, pinapasalamatan ka. Dahil alam namin, sinesettle mo ang lahat ng bahagi sa buhay na ito. Lord, thank you dahil assurance, Panginoon, para sa amin na kapag ikaw inuuna namin, hindi po komplikado ang buhay. And we know, God, that it will be beautiful day after day after day after day after day. Katulad ng inawit namin, Panginoon, we will always see the goodness of the Lord and your mercy
following us. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa kapahayagan ng iyong mga salita. Sineselyohan namin ang iyong mga salita ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagpapaunawa mo sa mga kapahayagan ito. Tulungan mo kami na patuloy na maging uhaw at gutom. Holy Spirit, help us to go deeper and deeper with our God every day in our life. Convict us, speak to us, Lord. Holy Spirit, samahan mo kami na maging mabunga ang bawat araw po namin para sa kaluwalhatian ng aming Diyos, para maitaas namin palagi ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa buhay ng bawat isang kabahagi ngayong gabi. Alam ko, Panginoon, na iyo pong pinadadaloy ang iyong malakas na kapangyarihan, ang iyong anointing, babasag sa gawa ng kasamaan, at alam namin, i-deliver mo, Panginoon, ang mga bagay na aming kailangan, ang kagalingan sa aming mga pangatawan, mga milagro at himala na iyo pong gustong iparanas, at patuloy namin makikita, Panginoon, ang buhay na nananagana ayon sa iyong plano at kagustuhan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na tunay na mabunga at pinagpala. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, declaring the blessings of the Lord to overflow in each and everyone's life and family. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So siguro, imbitahan ko si Ate Sandra dito sa harap. Mag-pray ka namin. Huwag kang matakot at kami ay naturukan na ng anti-rabies. So, Ate Sandra, gusto ko lang naming ilapit sa Panginoon, maging kaisa sa Diyos, dahil hindi po ang pinupuntahan niyo yung relihiyon. Ito po'y pagiging kaisa o karelasyon ng Diyos. So, sasamahan niyo po ako sa panalangin, susundan niyo po ako, gawin niyo po ng tao sa inyong puso. Ito po'y pagtanggap sa ating Panginoon. Pikit po kayo, yuko kayo, at sabihin niyo ng malakas ang panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoon, ako po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagdala mo sa akin sa lugar na ito upang ipaunawa sa akin ang iyong pagmamahal at ang naisin mo na mabago ang buhay na ito. Ngayong gabi, binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, maghari ka sa buhay ko. Pinatawad mo na po ang aking mga kasalanan at nilinis mo na rin ng iyong banal na dugo ang lahat ng ito. Ngayon, ako ay bahagi na sa iyong pamilya. May kaligtasan at may buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Amen. Congratulations po. Sama mo na kayo kay Ate Lolit. Yan. So, to everyone who joined us in our service, thank you so much. Again, the declaration still the same. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing, and many lives will be blessed by your life in Jesus' name. Amen. Good night, everyone. Thank you for joining.